Sa eksena, 4 na buwan matapos ang kanilang huling pagsubok, natuwa ang Master of Light, Master of Sound, at Giant dahil sa wakas ay mayroon na silang mais. Ang Master of Light ay nagsabing sulit ang lahat ng kanilang pinaghirapan, samantalang ang Master of Sound ay natuwa dahil hindi na sila magugutom. Subalit, pinapaalala ni Giant na kailangan pa rin nilang makahanap ng paraan para makalabas sa espasyo kung saan sila naroroon at gumanti kay Chumo. 1 taon ang lumipas, nagreklamo si Giant tungkol sa ulam nilang grilled corn. Gusto niya ng popcorn. Ang Master of Light ay nagpaliwanag na kailangan nila ng mantikilya at asukal para dito. Pinaplanong nila na magalaga ng baka para sa mantikilya sa susunod na taon. Makalipas ang maraming taon, ang unang bata sa kanilang nayon ay isinilang. Ipinakita rin ang puntod ni Kong at binisita ang kanyang libingan ng isang bata na tinatanong ang kanyang lola tungkol sa Earth. Sa kasalukuyang eksena, nag-umpisa ang mga tao na gustong patayin si Chumo. Subalit, ginamit ni Chumo ang kanyang kapangyarihan para gumawa ng malaking pagsabog na nagresulta sa pagkawasak ng mga ground troops. Nadiskubre na si Chumo ay nakapasok na sa base, kaya't nagbigay babala ang mga tao. Nag-report ang convoy kay President Kian na nawalan na sila ng komunikasyon sa Hunter Squad. Nagalit si President Kian at tinanong kung saan na ang mga cultivators. Nagdesisyon siya na oras na para sila ay umurong. Ngunit dumating si Chumo at sinabi na hindi na sila makakatakas. Habang nakaharap kay Chumo, sinubukan ni President Kian na magbigay daan para sa isang usapan sa pamamagitan ng pagsuko. Ngunit biglang may isang atake na naganap. Ang ataking ito, na tinatawag na Bubble Dream, ay nagdulot ng pagkawala ni Chumo sa eksena ng tamaan siya nito. Dumating si Master Ku at kinwestiyon ni President Kian kung bakit ngayon lang siya dumating. Tinanong niya rin kung saan napunta si Chumo. Sinagot siya ni Master Ku na naglagay sila ng mga formations sa paligid upang hindi makatakas si Chumo at nasil na niya ito. Sinabi niya na sayang ang kakayahan ni Kong sa space abilities dahil ito sana ay partikular na epektibo kay Chumo. At biglaang may narinig na pagsabog at lumitaw ulit si Chumo, anupat tila hindi naapektuhan ng Bubble Dream na ginamit para sa kanya. Sinabi ni Chumo na mukhang malakas nga ang special ability ni Master Ku kumpara kay Kong, ngunit hindi ito ganun kalaki ang pagkakaiba. Tineleport ni Master Ku si President Kian at ang convoy palabas ng battleground upang hindi sila maging sagabal sa laban. Hindi masaya si President Kian sa biglaang pagte-teleport at nagreklamo siya tungkol sa kakaibang sensasyon na dala nito, na nagdulot ng pagsuka at panginginig ng dugo sa buong katawan. Sinabi naman ng convoy na dapat ay kontento na silang nabuhay at umaasa siyang makakahanap ang mga cultivator ng paraan upang mapuksa si Chumo. Napapansin ni Master Ku na masyadong mabagal ang pagkumpleto ng formation nila. Tinutukoy ni Chumo ang kakulangan ng iba't ibang taktika ni Master Ku, partikular ang kanyang bubble na depensa na parang pambata lang. Ito ay nag-trigger kay Master Ku na ipakita ang tunay na kakayahan ng isang cultivator. Biglang may boses mula sa iba pang cultivators na nagsasabing, "Mastery, the net of heaven and earth. Launch at gathering gas to form." Ipinahiwatig nito na handa na silang gumamit ng mas mataas na antas ng mahika o teknik para harapin si Chumo. Nagpapahayag si Chumo ng kanyang pagtataka sa role ng iba pang cultivators na nakapaligid kay Master Ku. Sinagot siya ni Master Ku na ang mga ito ay naglalabas ng isang formation na naglilimita sa kanilang pagtakas at ang tanging paraan para makaalis ay ang manalo sa deathmatch. Tumugon si Chumo na parang ang setup ay mas pumapabor sa kamatayan ni Master Ku kaysa sa kanya. Inirekomenda niya na tawagin ang iba pang 3 masters para sa isang mas patas na laban. Sinabi ni Master Ku na ang laban ay isang one-on-one, patas na duel at ipinalabas ito sa buong mundo sa pamamagitan ng live broadcast. Inaasahan niyang matatapos ang heroikong paglalakbay ni Chumo sa parehong paraan sa isang live broadcast. Samantalang ito ay nagaganap, lumabas ang iba't ibang mensahe mula sa mga manonood. Ang ilan sa mga ito ay nagpapakita ng kanilang pagkabigo sa mga hunter, at ang ilan ay umaasa na magtagumpay ang mga cultivator mula sa 4 na sekta. Ang iba pa ay nagpapakita ng kanilang pagkabahala sa kahalagahan ng laban at kung sino ang dapat manalo. Galit na galit si President Kian dahil ginagamit ng mga cultivator ang live broadcast para i-promote ang kanilang sarili habang isinasalang sa kahihiyan ang kanilang grupo. Sinabi ng convoy na wala silang magagawa kundi tiisin ito. Dagdag pa ng convoy,
Ang ideya ng isang patas na one-on-one duel ay isa lamang paraan para linlangin ang mga manonood. Sa katunayan, nakita ni Convey na bukod kay Master Ku, ang tatlong iba pang sect masters ay pumasok na rin sa formation na hindi nakikita. Bago mag-umpisa ang laban, may tanong si Chumo kay Master Ku. Gusto niyang malaman kung kontrolado ba ng apat na pangunahing sects ang tinatawag na Secret Land. Sinagot siya ni Master Ku na ang Secret Land ay isang linya ng depensa laban sa iba't ibang mundo na nilikha ng mga sinaunang cultivators. Ayon kay Master Ku, ito ay may sariling mga alituntunin at hindi nila ito ganap na makokontrol. Dahil dito, tila nagiging kampante si Chumo. Ngunit hindi niya pa ipinaliliwanag kung bakit siya nakampante, kaya nagtataka si Master Ku. Ipinaliwanag ni Chumo na kahit patayin niya ang apat na sect masters, hindi ito magdudulot ng malaking epekto sa kanilang mundo. Sa madaling salita, sa paliwanag ni Master Ku, napakalakas ang loob ni Chumo na ipagpatuloy ang laban ng walang alinlangan o pangamba sa mga posibleng kahihinatnan. Sa Danyao, na 200 kilometro ang layo mula sa lugar ng labanan ni Chumo at ng grupo. Narinig ang usapan ng mga tao na sa pilitang pinalikas mula sa kani-kanilang mga lungsod. Reklamo ng mga ito ang hindi magandang pag-aayos ng komite para sa pamamahala ng sakuna na siyang nag-utos ng kanilang paglikas. Ang ilan ay galing pa sa Kishan at Guchan at naghihintay silang lahat na matapos ang labanan bago sila makabalik sa kanilang mga tahanan. May mga nag-aalala pa tungkol sa kanilang mga bahay na iniwanan nila dahil sa mortgage. Sa kabila ng layo ng Danmiao sa lugar ng labanan, ipinaliwanag ng isa na ang paglikas ay isang sobrang pag-iingat at hindi naman daw ito katulad ng isang pandaigdigang digmaan. Sa bandang huli, mayroong biglaang ingay na narinig at napansin ng lahat na ito ay mula sa isang grupo ng ibon na lumilipad sa kalangitan. Ang mga ibon ay biglang lumipad palayo, tila takot. Kasunod nito, isang malakas na lindol ang naramdaman na nagdulot ng pagkabahala at takot sa mga tao. May mga sumigaw ng tulong habang nga ang iba'y napasubsob sa mga butas sa lupa na tila nanggaling sa lindol. Ang panahon ay biglang naging malamig at sumabog ang mga ulan, hangin, at yelo mula sa langit. May mga taong nagtataka dahil hindi karaniwan ang yelo sa lugar ng timog sa buwan ng Oktubre. Sa labas ng Kishan, sa bundok Xiaoyu, isang tao ang nagsasahimpapawid ng live na ulat. Inanunsyo niya na ang buong Kishan ay tinangay na ng mudslides, at biglaang nawala ang isang bundok sa kanyang paningin. Sa araw na yon, nauwi sa pagkabahala ang buong mundo dahil naunawaan nila kung gaano kalakas ang kapangyarihan na nasa laban ni Chumo at ng mga cultivator. Ang mga imahe ng mga sakuna na idinulot ng labanan ay patuloy na ipinakita sa buong mundo sa pamamagitan ng internet. Sa isang minuto, naging tahimik ang buong mundo at ito ang naging pinakatahimik na minuto mula noong maisakatuparan ang internet. Lahat ay tahimik na nanonood sa nangyayari sa kanilang mga screen. Samantala pinapurihan ni Chumo ang kakayahan ng mga master sa pagbabago ng panahon at teritoryo, na anyay magiging magaling ito para sa pagsasaka. Ngunit hindi nagtagal, isang master ang naglunsad ng isang malakas na pag-attack gamit ang Congenital Ziking God Thunder. Agad itong iniwasan ni Chumo at may sumunod na pag-attack mula sa ibang master gamit ang Robbing Fire of Nine Ghosts na nagdulot ng malaking pagsabog. Sa kabila ng lahat ng ito, lumitaw bigla si Chumo sa harap ni Master Ku na nagdulot sa kanya ng malaking pagkabigla. Naglunsad si Chumo ng isang malakas na atake kay Master Ku na tumagos sa kanyang espasyong depensa. Ayon kay Master Ku, siya ay nagkaroon ng 16 na bali at 2 internal na pagdurugo na isang malaking kapalit para sa kanilang laban. At may lumapit na isa pang master kay Master Ku upang gamutin siya gamit ang mahiwagang resurrection. Napansin ni Chumo na hindi lamang gumaling ang sugat, kundi bumalik pa sa orihinal na anyo ang damit ni Master Ku. Tumugon si Master Ku na pareho silang may kakayahang mandaya, dahil kahit na maraming beses nang inatake si Chumo, walang nangyaring masama sa kanya. Tinawag ni Master Ku ang dating mga master ng 4 na pangunahing sects na Seekers, dahil sa kanilang paghahangad ng bawal na kaalaman sa ugat ng mahika. Ang pamana ng Seeker ay isang biyaya at sumpa na nagpapataas ng kanilang labanang kapangyarihan pero nagdudulot din ng peligro sa kanila. Ipinakilala ni Master Ku ang konsepto ng semi-feathered state na isang kondisyon na naabot ni Kang Wu, isang mahinang Seeker, upang magamit ang kanyang habang buhay na labanang kapangyarihan.
Ayon kay Master Ku, ito ang unang pagkakataon mula sa panahon ni Yu Tianren na ginamit ng isang seeker ang semi-feathered state para patayin ang kaaway, at marapat daw na maging karangalan ito para kay Chumo. Sa eksena, nagbigay si Chumo ng kanyang obserbasyon na lahat ng 4 na seekers ay gumagamit ng semi-feathered state sabay-sabay. Tinanong niya kung handa ba silang magbuwis ng buhay para lamang siya'y patayin. Gusto niyang malaman kung gaano kalaki ang sorpresa na maibibigay sa kanya ng mga ito kapalit ng kanilang malaking sakripisyo. Bago pa man makasagot si Master Ku at magpatuloy sa labanan, may biglang lumabas na mensahe mula sa sistema para sa lahat, emergency reminder, ang ikatlong secret land ay magbubukas pagkatapos ng 5 segundo. Mangyaring maghanda, mga saviors. Ito ay nagbigay daan sa isang bagong elemento sa kanilang labanan, at nagpahiwatig ng isang darating na kaganapan na maaaring magbago sa takbo ng kanilang pagtutuos. Sa eksena, nagulat si Master Ku at ang iba pang masters nang marinig ang emergency notification mula sa sistema. Nakakatawa ang kanilang mga mukha sa biglang pag-abrupt ng kanilang laban. Sinabi ni Chumo na sayang at babalik siya pagkatapos. Nag-utos si Master Ku na huwag hayaang makaalis si Chumo, dahil kung hindi, masasayang ang kanilang pinaghirapang formation. Nag-launch sila ng pag-atake kay Chumo habang siya'y na-teleport papunta sa Secret Land. Napansin ni Chumo na kahit paano, napigilan siya ng mga masters sa pag-teleport, ngunit tila nahihirapan sila. Sinabi ni Master Xu na hindi pa tapos ang kanilang laban, at tinanong kung tatakbo ba talaga si Chumo. Tinanong ni Chumo ang mga masters kung mas mahalaga ba sa kanila ang kanilang personal na laban kaysa sa kaligtasan ng buong sangkatauhan. Inakusahan niya silang nawalan na ng integridad bilang mga pinuno ng 4 na pangunahing sects. Ito ay nagpaiinit sa ulo ni Master Ku, na sumigaw na nais niyang patayin si Chumo. Biglang nagsimula ang side effect ng formation, na nagdulot ng malaking problema sa mga masters. Hindi nila ito magawang i-deactivate dahil sa kontrata ng formation na nagre-require ng isang deathmatch. Dahil maaga umalis si Chumo, kailangan nilang bayaran ang presyo para dito. Napansin ni Master Xu na hindi gaanong malubha ang inaasahang backlash damage mula sa formation. Napag-alaman niya na hinati ng 3 sa kanila ang danyos, kaya mas kaunti ang naging epekto sa kanilang lahat. Biglang may lumitaw na mensahe na nagsiwalat ng totoong nangyari sa laban. Tumambad sa publiko na hindi isang 1-on-1 duel ang naganap kundi isang 4-on-1 na laban, kaya marami ang nag-react na walang etika ang nangyari. Dagdag pa rito, napansin ng mga tao na nawala si Master Mo. May mga nagtanong kung saan siya napunta, at nalaman nilang pumunta siya sa Secret Land. Ngunit, hindi raw siya makikita sa live broadcast mula doon, kaya lalo pang uminit ang usapan. Samantala naroroon na si Chumo at Ere sa tinatawag na Pale Land. Agad na nagpanik si Ere at sinabing sana'y hindi na lang siya sumama kay Chumo. Mas gusto pa niyang kumain ng chicken legs sa kanyang tahanan kaysa mapunta sa napakadelikadong lugar. Tinanong ni Chumo kung gaano kadelikado ang Pale Land at sinabi ni Ere na ito ay sobrang peligroso. Ang lugar na ito ay isang transition zone ng space-time turbulence kung saan nawala na ang maraming super powerful na monsters na sumubok tukuyin ito. Kahit ang God Lord ng kanilang mundo ay hindi maglalakas loob pumasok dito nang walang tinatawag na boundary stone. Napag-alaman ni Chumo at Ere na napunta sila sa maling lugar dahil sa pagkaabala ng teleportasyon papunta sa Secret Land. Nakita nila ang 3 bituin sa itaas ng kanilang ulo na kumakatawan sa 3 mundo, ang mundo ng mga halimaw, ang mundo ng tao, at ang Secret Land. Sinabi ni Ere na ang lahat ng ito ay mga ilusyon lamang, mga projection ng nakaraan at espasyo. Kailangan nilang hanapin ang totoong entrance ng espasyo para makabalik. Pero, ayon kay Ere, 99% ng mga entrance ay mga patibong na nagdadala sa kanila sa mapanganib na Abyss World. Sa madaling salita, ang kanilang tsansa na makahanap ng tamang daan at makabalik sa kanilang mundo ay halos wala, ilang trilyon lang sa 1%. At bigla lumitaw ang isang mensahe mula sa sistema na nag-aanunsyo ng isang sign-in reward. Sa ikatlong araw ng Secret Land, ang gantimpala ay ang Golden Pupil of the Stone Monkey, isang mataas na antas ng kakayahan na nagmumula sa isang bato kung saan nagtipon ang anima ng langit at lupa. Ang kakayahang ito ay nagpapahintulot sa gumagamit na makita ang esensya ng lahat ng bagay, pati na rin ang kahinaan ng kalaban. Matapos ito, sinabi ni Chumo kay Ere na huwag umiyak at oras na para umalis.
Ipinapahiwatig nito na handa na siyang gamitin ang kanyang bagong kakayahan para hanapin ang tamang daan pabalik sa kanilang mundo habang nilalabanan ang mga panganib ng Palaland. At dito na po muli natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Huwag pong kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mga susunod na kabanata. Hanggang sa muli.